Divista. Malalim na ang gabi, ngunit ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Kung sa bagay, paano ako aantukin, gayong nakatatlong tasa na ako ng kape. Hanggang ngayon kasi, ay hindi ko pa natatapos ang nobelang sinusulat ko. Hindi ko mabuo ang katapusan ng kwento dahil ang daming pumapasok na bagong ideya sa isip ko. Ang nobelang ito ang bumubuo sa mga naging karanasan ko sa buhay. Kung paano ako naging sikat at tanyag na manunulat. Dahil sa mga librong naisulat ko, natakasan ko ang masalimot kong kahapon. Punto de vista? Ano pong ibig sabihin nito, Miss A? Nginitian kong isa sa masugid kong mambabasa. Loyal talaga ang isang ito. Mula sa pinakaunang libro na inilimbag ko hanggang sa huling libro ko ay talagang nariyan siya. Nag-aabang para makakuha ng kopya ng mga libro ko. Basahin mo ang libro, tapusin mo ang kwento, tapos balik ka sa akin ha. Tsaka ko sasabihin kung anong ibig sabihin yan. Wika ko sa kanya. Tumango siya at nagpaalam na with matching flying kiss pa. Ang daming nagtatanong kung ano ba talagang ibig sabihin ng titulo sa bagong labas na libro ko. Sa unang kabanata, mababasa ang mga naging nasanmuot na kalansan ni author. Nakasaad doon ang mabibigat niyang pasanin kung paano siya sinuka ng mundo, ang pang-aalipusta ng mga tao sa kung sino at ano siya sa lipunan. Ang mga sumunod na kabanata ay kung paano nabuksan ang puso at isip niya sa katotohanan na hindi lahat ay kailangan ng paliwanag, na hindi lahat kaya kang tanggapin sa kung ano ang estado mo sa buhay at sa lipunan, na kailangan mo lang mahalin ang sarili at tanggapin ng buo kung ano at sino ka. Sarili lang din ang kakampi mo sa hirap at ginhawa. Sa mga huling kabanata naman ng pahina, sinabi ni author ang masayang dulot ng pagtanggap sa sarili. Masaya niyang ibinahagi na mas masarap mabuhay na walang kaaway kahit pa naging kalaban mo na ang mundo at ang mga naninirahan dito. Walang mas sasaya pa sa pagiging kontento. Sa espesyal na kabanata, nabanggit ni author ang kanyang estado sa buhay, na hindi ang pagkawala ng paningin ang magiging sagabal sa pagkamit ng pangarap. Nawala kasi ang paningin niya dahil sa sarili niyang kagagawan. Naging suwail na anak sa magulang, nilustay ang perang hindi sa kanya. Sa ika-18 niyang kaarawan, mas pinili niyang makasama ang mga kaibigan kaysa ang pamilya. Nawala ng preno ang kutseng sinasakyan nila. Siya ang nagmamaneho sa sandaling iyon. Para bang hinahabol ng 10 kabayo sa bilis ng pagpapatakbo niya. Kaya naman, bumangga ang sinasakyan nila sa isa pang sasakyan na nakasalubong nila sa daan. Siya ang napuruhan. Natusok ng mga bubog ang mata. Oo nga, at kaya pa ng operang maibalik ang liwanag sa mga mata niya. Subalit, mas ginisto niyang manatili sa dilim. Ang sakit naman ng pinagbaanan mo, Miss A. Pero, ayaw mo na po ba talagang magpa-opera para makita ang liwanag na sinasabi mo po? Alam mo, naisip ko na rin iyan, kaya lang. Mas ginusto kong sundin ang nasa puso ko, maging ang nais niya. Itinuro ko ang langit. Siya lang kasi ang makapagsasabi kung dapat bang makita ko na muli ang liwanag o hindi na. Matamis ko sang nginitian. Kahit hindi ko makita ang mukha ng batang ito, ay may ngiting naglalaro sa labi. Ang ganda ng kwento mo, Miss A, pero bakit hindi ka na po magsusulat? Talaga po bang last book mo na po ito? Halata sa boses niya ang lungkot. Sa tingin mo, ang punto de vista ay may kadugtong o wala na? Ayon sa obserbasyon ko po, mayroon po. May kulang po sa pahina ng libro. Ano po, Miss A? Tama po ba ako o hindi? Dahil doon ay humalakhak ako sa kanyang sinabi. Ang batang ito, naging bahagi siya ng masalimot kong kahapon. Pero dahil din sa kanya, kaya nakaya kong talikuran ang masasakit na karanasan. Dahil din sa kanya, kaya nabuo ko ang kwentong may pamagat na punto de vista. Oo, vista, anak ko. Oo, naging makasarili ako. Kaya siguro sinubok ako ng Diyos. Ibinigay niya sa akin ang pinakamabigat na pagsubok. Nang dumating si Vista sa hindi inaasahang oras at panahon. Nung una ay hindi ko kayang tanggapin ang batang nabuo sa aking sanyapupunan.
Dahil na rin siguro sa naging impact sa akin ng trahedya. Hindi naging madali sa akin ang maging ina sa kalagayan kong ito. Lalo pa at ayaw kong lumagtag sa alalahanin ng aking mga magulang. Nawala man ang liwanag sa aking mata. Hindi yun naging hadlang upang sumuko ako. Bagkus ay ginamit ko itong sandata upang muling bumangon sa pagkasadlak ko sa lusak. Sa tulong ng braille, natuto akong kumapa sa dilim at magtipa sa likod ng malaaninong mundo ng panulatan. Nagawa kong kumatha ng mga naiibang kwento base sa aking karanasan. Marami na rin akong nailimbag at patok ito sa masa. Ang mga nobela ko ay pwede para sa lahat ng edad. Mula sa lusak ay nakabangon akong muli sa tulong ng mga mahal ko sa buhay. Si Vista, ang anak kong muntik ko ng sukuan, ay siya rin palang magiging inspirasyon ko upang maipagpatuloy ko ang karera ng buhay.